May mga pagkakataon sa buhay na nasasaktan tayo sa mga salitang naririnig natin. At kung minsan, ang unang gusto nating gawin ay gumanti ng salita o ipagtanggol agad ang ating sarili. Ngunit ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa bilis ng ating pagsagot, kundi sa kakayahan nating maghintay at pag-isipan ang ating sasabihin. May isang manunulat na nakatanggap ng balitang labis niyang ikinadismaya. Maaari sana siyang magalit at magpadala agad ng emosyonal na mensahe. Pero hindi iyon ang kanyang ginawa. Pinili niyang manahimik muna. Naglaan siya ng oras upang pag-isipan ang kanyang mga salita. Nang siya ay sumagot, naging mahinahon siya, magalang, at puno ng karunungan. Dahil alam niyang ang mga salitang binibitawan ay hindi na maibabalik. Ganito rin ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos sa James chapter 1 verses 19 to 21. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Isang paalala na hindi natin kailangang magsalita agad sa bawat sitwasyon. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ilabas kaagad. Minsan, ang katahimikan ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Minsan, ang paghinto muna bago magsalita ang siyang nagliligtas sa atin sa pagsisisi. Kapag hinahayaan nating ang Diyos ang manguna sa ating puso, nagiging maingat tayo sa ating mga salita. At ang ating pananalita ay nagiging daan upang ipakita ang kanyang pag-ibig, kabutihan, at biyaya. Ang mundong puno ng galit ay nangangailangan ng mga taong marunong makinig. Ang mundong puno ng masasakit na salita ay nangangailangan ng mga taong magsasalita ng may pag-ibig. Kaya bago ka magsalita sa araw na ito, huminto ka muna sandali. Mag-isip, manalangin, at itanong mo sa iyong sarili, ang sasabihin ko ba ay magbibigay luwalhati sa Diyos? Sapagkat ang mga salitang nagmumula sa pusong pinaghaharian ng Diyos ay may kapangyarihang magpagaling, magbigay ng pag-asa, at maglapit ng tao sa Kanya. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Sa ganitong paraan, ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay magiging isang buhay na patotoo ng pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon.